Nagsimula na ang Bases Conversion and Development Authority, BCDA, sa muling pagtatayo at malawakang rehabilitasyon ng Pasig-Potrero Bridge sa SCTEX, Subic-Clark-Tarlac Expressway, sa Porac, Pampanga. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinimulan na ng Bases Conversion and Development Authority, BCDA, ang mahigit 3 bilyong pesos rehabilitasyon at muling pagtatayo ng Pasig-Potrero Bridge sa Subic-Clark-Tarlac Expressway, SCTEX, sa Porac, Pampanga. Layunin nitong ayusin ang mga pundasyong na-expose dahil sa pagbaba o degradation ng riverbed at protektahan ang mahalagang transport corridor na ito sa Central Luzon. Ang matinding pagguho ng ilog, riverbed erosion sa Pasig-Potrero River ang pangunahing dahilan kung bakit humina ang pundasyon ng tulay. Ang ilog ay konektado sa Bulkang Pinatubo, kaya naman tuwing may bagyo ay dinadala rito ang mga volcanic sediment. Dahil sa pagbaba ng level ng lupa sa ilog, lumitaw at naapektuhan ang mga support piles o pundasyon ng tulay. Gigibain at muling itatayo ang mga apektadong kolum at istruktura ng tulay habang lalagyan ng mga temporary support structures para sa kaligtasan. Magtatayo ng mga ground seal at revetment upang mapigilan ang patuloy na pagbaba ng riverbed at mapatatag ang daloy ng ilog. Inaasahang matatapos ang kabuuang proyekto sa loob ng 900 araw, o bago mag-Enero taong 2029. Ang Octagon Concrete Solution Incorporated ang nakatalaga sa paggawa ng diversion channel gamit ang steel sheet piles, habang ang joint venture ng Grand Apex at Almeria International ang siyang muling magtatayo ng tulay. Tiniyak ni Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda na hindi maaapektuhan ang lokal na industriya ng quarry sa lalawigan. May binuong interagency task force upang mas mabilis na matapos ang proyekto at maiwasan ang matinding abala sa trapiko at kalakalan. Samantala, ang construction ng Bataan-Cavite Interlink Bridge, BCIB, ay delayed na ng humigit kumulang 2 hanggang 3 taon, mula sa orihinal nitong schedule. Noong una, itinakda ng DPWH na magsisimula ang groundbreaking noong huling bahagi ng 2023 o unang bahagi ng 2024, subalit dahil sa mga naging pagsusuri sa pondo at disenyo, inilipat ito sa 2025. Noong huling bahagi ng 2025 hanggang unang bahagi ng 2026, muling naantala ang paggawad ng mga pangunahing kontrata, bidding awards. Ito ay matapos magpahayag ng pangamba ang ilang sektor at maritime groups ukol sa pambansang seguridad dahil mga kumpanyang pagmamay-ari ng gobyerno ng China ang nangunguna sa mga bid. Samantala, ikinasa na ng Department of Public Works and Highways, DPWH, sa pamumuno ni Public Works Secretary Vince Dizon, ang paggawad ng mga critical na contract packages para sa Bataan-Cavite Interlink Bridge, BCIB. Ang proyektong ito ay isa sa mga pinakamalaking flagship infrastructure project sa Pilipinas. May kabuuang haba na 32.15 kilometro na may 4 na lane, 2 lane bawat direksyon. Magsisimula ito sa Barangay Alasasin sa Mariveles, Bataan at magtatapos sa Barangay Timalan sa Naik, Cavite. Ang konstruksyon ng Bataan-Cavite Interlink Bridge, BCIB, ay formal nang nagsimula sa mga land-based na bahagi o kalsadang papasok, land approaches, bagamat ang mismong malaking tulay ay hindi pa nasisimulan sa ibabaw ng dagat, marine works,
ay nakaranas ng pagkakaantala sa schedule dahil sa komplikadong engineering at mga pagsusuring pangseguridad at dahil na rin sa gitna ng mga hamon sa pondo at korupsyon sa infrastruktura. Ang mga kontrobersya sa pambansang pondo at mga iskandalong may kinalaman sa mga proyektong pampubliko ay nagtulak sa mas mahigpit na transformasyon at pagbusisi sa mga malalaking kontrata. Inamin ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na hindi ito matatapos sa kasalukuyang administrasyon dahil sa pagiging komplikado ng disenyo at mga pagsusuri sa seguridad. Ayon sa DPWH, patuloy ang paghahanda at ilang bahagi ng land-based works, ngunit inaasahang aabutin pa ng ilang taon at lampas sa kasalukuyang termino ang kabuuang pagtatapos ng 32 kilometrong tulay. Mapapababa nito ang oras ng biyahe sa pagitan ng Bataan at Cavite mula 5.5 oras tungo sa 45 minuto na lamang. Malaking tulong ito upang maiwasan ang matinding trapiko sa Metro Manila. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay tinatayang nasa $3.91 billion, pinopondohan ito sa pamamagitan ng loan mula sa Asian Development Bank, ADB, $2.11 billion at may kaukulang pondo rin mula sa gobyerno ng Pilipinas $664.23 million. Hahatiin ang civil work sa 6 na contract packages, kasama sa itatayo ang 2 malalaking cable-stayed bridges, 900 meters at 400 meters ang haba, para sa daanan ng mga barko, marine at land viaducts, at mga approach road. Ang mega bridge project na ito ay magdurugtong sa mga probinsya ng Central Luzon at Calabarzon sa pamamagitan ng pagtawid sa Manila Bay.